Yung great command na, Lord, maunawaan natin. Kasi great command yan eh. At yun yung tinakil yung John 3:16. In-express ni Lord yung kanyang great command. Akala, you imagine, siya yung nag-command, and siya rin yung unang gumawa ng kanyang command. Eh tayong mga magulang, pag nag-utos tayo, gawin mo yan! Pag hindi sumunod, tayo na rin gagawa. Oh, ranas ni Mrs. yan eh. Ganon tayo mga magulang. Ibig sabihin na adapt natin yung image na mayroon ng Lord. Nag-command siya, magmahal kayo. Pero ayaw ng tao eh. Siya na lang. In-express niya na, una. See? Would you imagine yung Diyos na ating sinasamba rito kung gaano kabuti? Di ba? Di ka ba ma-overwhelmed doon sa kanyang love na meron siya? Hallelujah. Nung ginagawa ko to, para akong madudurog eh. Hallelujah. Ano yung supernatural point of view? Tingnan natin, loving and forgiving others. Bakit? Eh, pag-ibig sa Lord eh. Diba? Love God. Great command. Pero sabi ko nga sa inyo kanina, hindi pwedeng pag-iwalayin yung loving your neighbor. Paano yun? Kasi ang sabi ng Bible, hindi ko lang na-note na dyan, na anumang ginawa mo sa kapwa mo, Mateo yata yun, ay Luke chapter 6 rather, ay ginawa mo sa akin. Sabi ng Panginoong Hesus. See? Loving God is loving and forgiving others. Parang ang hirap ba, no? Parang ang hirap sabihin. Kasi ang isang katotohanan, paano mo mamamahal ang Diyos na hindi mo nakikita? Ay yung tao nga na nakikita mo hindi mo mamahal-mahal. Di ba? See?